Samantala, nasa linya po natin si Dr. Winston Castro, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK para pag-usapan pa rin ang pagkakaaresto kay Sheila Guo at Cassandra Leong at syempre yung patuloy na paghahanap kay Alice Guo. Magandang umaga po sa inyo, sir. Welcome po sa Palatuntunan, Doktor. Nice to be with you again, sir. Yeah. Good morning, Emil. Good morning sa ating lahat at sa inyong mga taga-subaybay. Pinanervyos mo kami, Doktor. Akala namin, hindi namin kayo makapiling ngayong umaga na ito. Ni Ate Cathy San Gabriel. Oh, Ate Cathy, sige. Yeah. Sige, Mauna ka na. sige sir. So ano po latest sa paghahanap natin kay Alice Guo muna? Sige, dahil na-aresto na yung dalawa pa. Well, una po, ang primary lead agency natin ngayon will be the Bureau of Investigation. Bureau of Immigration, sorry. Okay. In as much as nasa labas na po ng bansa ito si Alice Guo. Pero patuloy rin po ang pag-ugnayan namin sa mga foreign counterparts namin sa Indonesia, Malaysia at saka Singapore just to make sure na itong porous borders will remain secure kasi ang pinapangambahan namin dito sa komisyon is kapag nakatawid po siya into the Asian mainland at nakapunta siya sa tinatawag nating Golden Triangle. Yun, medyo mahirapan na tayo makuha po siya pag nasa Golden Triangle na po siya. Bakit po, sir? The Golden Triangle is composed of the very chaotic countries of Myanmar, Cambodia, and Laos, no? So we'd like to keep her away from those countries. By the way, bakit may danger? Because they have a business interest in Cambodia. They are linked also to some of the offshore gaming operations in the Golden Triangle. And we know, narinig naman natin sa mga balita kung gaano ka gulo ngayon doon sa Golden Triangle, primarily doon sa may area ng Myanmar. So we're trying to make sure na hindi siya makatawid papunta sa area na yon. Doktor, anong pinanghahawakan natin na posible natin gawing batayan na siya huy nananatili dyan sa Indonesia? Well, hanggang sa ngayon kasi, patuloy tayo nagkipag-ugnayan sa ating mga foreign counterparts at wala pa silang naririnig at nakikitang mga indikasyon na nakalabas na siya ng Batam. Ang posibleng nakalabas, pero hindi pa namin confirmed, ay yung kanyang kapatid na si Wesley Guo. Kasi noong Lunes, meron na kami natanggap ng mga balita na si Wesley Guo ay maaring nakalabas na po ng Indonesia heading towards Hong Kong. No? So, we're still trying to verify that information. Pero as far as Alice is concerned, wala kami naririnig na balita. So, sabi nga ng mga counterparts natin, we're still confident that they're still in Batam. Mm-hmm. Okay, balikan ko lang po yung sinabi nyo na sa tingin nyo po ay doon siya patungo, doon sa Golden Triangle, particular na sa Cambodia. Ito po ba ay kumpirmado na yun talaga yung kanyang target o final destination? No, that's not confirmed. Kaya lang namin nasasabing iniiwasan namin makarating siya doon kapag meron silang business interest doon sa Cambodia. Yung dalawang kapatid na lalaki ay mayroong mga pinapatakbong mga offshore gaming operations doon sa Cambodia. So, we're trying to make sure na hindi siya makatawid po doon. Ano ang kanyang interest naman, Doktor? Bakit ho siya namumugad dyan sa Batam? Ano ho ba meron dyan? I have to be honest. We have to be honest. No? We're at a loss. No? Kaya nga, once na matapos na itong episode nito ng continuing saga, we have to conduct a thorough investigation. Lahat po kami, kinakailangan maimbestigahan namin ang aming mga sarili. Bakit na nangyari po ito? Now, as to why Batam, we are at a loss kung bakit ang Batam. But there may be a clue given that yung dalawang business partners netong mga Guo at saka ni Cassie Leong, yung Singaporean na si Xiang Ji at saka yung Chinese national na may hawak ding St. Kitts and Nevis passport na si Duarin Wu, ay meron ding mga business interest dyan sa area na yan. No? In fact, napag-alaman namin na yung nagbayad ng hotel, nagkasikaso ng hotel, pagbabayad doon sa Harris Hotel Batam Center dyan sa Batam for the Guo siblings at saka para kay Cassie Leong ay yung kinasuhan din natin, person of interest natin for Lucky South 99, yung Singaporean national na si Xiang Ji. Opo. Doktor, etong dalawang nadali ng Indonesian authorities at ngayon nasa kamay na ng NBI at ng Bureau of Immigration, kailan nila huling nakasama itong
pinatalsik na alkalde na ito ayon sa inyong investigasyon at saan lugar po? Ang aming confirmation is lahat sila ay sama-samang tumawid galing sa Singapore papunta ng Batam via ferry boat. Mga 30-35 minutes boat ride po yun noong August 18, noong linggo. So we're fairly confident nakarating sila ng 18-19. Yun yung last time na magkakasama sila sa aming pagkakaalam. No? Yung paghiwa-hiwalay nila, that could be a simple matter of coincidence na minalas lang talaga yung dalawa at namataan sila agad ng mga counterparts natin sa Indonesia kaya nahuli natin. Sapagkat, yes ma'am, yes Patty, go ahead. Saan po sila papunta? Kasi sa airport po sila naharang, di po ba? No, they were sa isang mall po sila naharang. Sa isang mall, So, okay. yeah, most likely they were trying to procure some supplies for a few days stay. Kasi ang kanilang hotel doon sa Harris Hotel Batam ay naka-reserve for 3 days. Nakabook ang kanilang hotel rooms for 3 days at least. Mhm. Okay, yung mga abogado po, no, kahapon may interview ang abogado ni Alice Guo na sinasabing hindi naman siya talaga lumabas, nandito pa siya sa bansa. So, base po sa investigasyon nyo, talagang tinitingnan nyo talaga na talagang lumabas na, kumpirmado na po talaga. Alam mo kasi hindi magsisinungaling ang mga immigration authorities ng Singapore, Malaysia, and Indonesia. Sang-ayon po ako. All three countries, yes, all three countries have been vehemently stating na dumaan sa kanilang mga borders, sa kanilang mga bansa itong mga taong ito. So, I don't see any reason. At saka napakatinding conspiracy theory ito kapag namarkahan ang pasaporte ni Alice Leal Guo sa Malaysia, pero wala pala siya doon. So, parang sobrang laki naman ang lawak na ng tentacles ng network nito si Guo at saka ng Fujian Gang para umabot hanggang Singapore, Malaysia at saka Indonesia. Meron na kayong kahit papanong lead? Ang PAOK po ang PAOK muna, Doktor. Kung paano nakalabas itong tropa na ito, itong mga sina Guo na ito, yan ho kanyang kumpanya. Opo, meron kaming lead but we are not at liberty to disclose kasi tinitinan pa namin yung mga posibleng mga taong involved, mga pribado at saka hindi pribadong mga taong involved dito. No? So, ang huling araw na namataan namin siya ay July 14. So, posibleng ay nagtutugma yung mga leads na nakuha namin sa PAOK po, na July 14 po namin siya huling namataan. Then, bigla siyang nawala. She went off the radar, no? So, nagtataka rin kami kung paano siyang Opo. I cannot disclose in Emil, basta you know the work. We cannot disclose in public, no, but we've got good leads. Eventually, we're drafting a report at kapag solid na yung report namin, we'll show this to the chairman, the executive secretary, and to the president. Doktor, So hindi the heads will roll. Doktor, posible bang hindi nag-backdoor ito? Talagang dumaan ito sa channel ikinubli lamang? Again, I am not at liberty to disclose at this point because medyo nagsusolid yung ating mga leads, no? So, the report will be we will defer the release of the report once kumpleto na po namin to the office of the president. Itong week na kaya na ito, Doktor? Hindi ko mahigop yung kape ko, Dok, Ikaw naman, Nangungulit ka talaga, Emil. I cannot even say that. I cannot Okay. even say that. Pero may mga mananagot po. Mahirap sa kami yung taong bayan po. Sige po. Sorry. Pero may mga mananagot po, Dr. Casio. Sa initial na mga tinitinan namin, may mga pribadong individual at mga posibleng hindi pribadong individual na mananagot po rito kasi seryoso po naming sinusunod yung direktiba ng Pangulo that heads will roll sapagkat ito po isang kalapastanganan doon sa ating criminal justice system at saka malaking kalapastanganan mismo sa direktiba ng Pangulo. Okay. Doktor, yung report nyo na ito, na ayon sa inyong, yung pagbabatayan nyo po yung investigasyong isinasagawa nyo, kanino nyo po ito direktang isusumiti po? It will be directly submitted to the chairman of the commission, the executive secretary Lucas P. Bersamin. Then it will go up in the food chain. Okay, kay Executive Secretary kasi ang Senado o Kongreso yata mag-iimbestiga rin dito, di ho ba? Yes, they'll be doing their own investigation pero
Our investigation is parallel and not for public consumption at this Uh-huh. time, in as much as this is for the eyes of the chairman and for the president eventually. Sa Okay. totoo lang, Dr. hintayin ko yan. Sige, Kat, go ahead, please. Dr. Casio, meron pa po ba kayong mga tinitingnan dito sa Pilipinas na natitirang mga pogo pa na inoobserbahan o mga huhulihin pa? Yes, ma'am. Napakarami pa, Cathy, no? At saka Emil. Kaya patuloy ang aming parawagan sa iba't ibang mga ahensya. Nga lang, medyo nakakalungkot yung ibang mga operasyon na nangyayari sapagkat hindi nagiging maayos yung pagkasa ng mga operasyon na non-neutralize ng panandalian, ilang oras ang ilang mga illegal na mga pogo, pero malalaman namin ilang oras sa makaraan o ilang araw ang makaraan na back to operation sapagkat hindi naman nakasuhan ng maayos, na dismiss, na RFI. At ang pinakamasaklap dito, yung mga foreign nationals, pinipili, 6, 12 nakakasuhan, pero yung daan-daan ay hindi naman na-deport, hindi nag-undergo ng summary deportation proceedings. This is a very bad precedent, so kaya tinatawagan natin ang ating mga kasamahan sa law enforcement agencies. Let us do our job properly kasi nakikita ng taong bayan ito at may mga ebidensya naman kung ano nangyayari nitong nakaraang mga linggo. Dr. Casio, balikan ko yung pagkakahuli kay Cassandra Leong at Sheila Guo, no? Pero na-kumpirma po na ang pangalan niya or ang ginamit niyang pangalan ay Zhang Mier. Ngayon, kung kapatid po siya ni Alice Guo, Guo Huaping po yung Chinese name ni Alice. Paano po yun? Ito po ba talagang totoong pangalan ni Sheila Guo, yung Zhang Mier na yan? Kasi we are not convinced that she is a full-blooded sister. I mean, as far as PAOK is concerned po, hindi kami kumbinsido na 100% magkapatid sila, meaning to say magkapatid sa ama at ina. Ang aming tinitingnan ay posibleng magkapatid sila lamang doon sa ama sapagkat medyo gigolo itong kanilang ama, medyo Palikero. Doktor, palikero. Palikero, parang ganon. So, posibleng magkapatid lamang sila sa ama o di kaya ay malayong kamag-anak. So, we're looking at all of this, no? So, we're verifying this and by the way, maging sa amin ay hindi namin alam ang tunay na pangalan ni Sheila. So nitong nahuli lamang po siya ng immigration ng Indonesia sa pagtulungan ng ating Bureau of Immigration, kaya natin nalaman ang kanyang tunay na pangalang Chino. No? Mhm. So we will submit all those information doon sa ating mga counterparts sa China para makuha natin yung tunay na biographical data nitong si Alice Sheila Guo. Kahapon po ay naglabas ng pahayag kayo po sa PAOK na nagsasabing bahagi po sila o nagpoprotekta po sa kanila ang malaking sindikato ng Pogo. Ito po ay saan nakabase? Sa China po ba? Confirmed na ito kasi yun ang matagal na naming sinasabi sa komisyon na itong operasyon ng Bamban ay hindi ito kumbaga nag-iisa lamang. It's not operating on its own. Ito po ay bahagi ng isang malaking network. Ayun nga, napatunayan natin magkasama yung person of interest ng Bamban sa person of interest netong Lucky South. At ang tumutulong sa kanila pareho ay yung si Xiang Ji na person of interest at saka si Luaren Wu, person of interest dito sa Lucky South 99. How big the organization? Very big. This is a transnational criminal organization whose tentacles are not only in the Philippines, kundi maging sa ibang mga kalapit bansa natin dito sa ASEAN. Doktor, bukod dito sa mga Pogo player na binabanggit ninyong nagbibigay ng proteksyon kay Alice Guo, meron din mga tiwaling government officials po? Gaya nga ng sabi ng Pangulo sa kanyang public statement, there are certain rotten elements within our government who allowed all of this to happen. Imposible naman siguro, Emil, na ganito kalalaking mga problema ay bigla na lang umusbong overnight, di ba? So sila po ay nagkaroon na ng malalim na ugat. Kaya nga medyo masama ang loob ng ating Pangulo at hinayaan ng mga ibang kasama sa gobyerno ito, previous and current officers. Kaya ang direktiba nga po ay magsagawa ng malalimang investigasyon para mapapanagot po ang mga ito. Okay, so sila Alice Guo, itong sila Sheila Guo at Cassandra Leong, hindi pa po sila yung pinaka-head nitong organisasyon na ito. May mas malalaki pang tao. Yes, ma'am. Yes, kasi they're not even near the tip of the iceberg. Mhm. At sila po ba'y nandito sa bansa o sa ibang bansa sila naninirahan? Ay, yung mga foreign nationals po, wala na ho rito at natatrack na po natin sa pagtulungan sa mga foreign counterparts natin kung nasaan na sila ngayon.
But then again, in the absence of an international arrest warrant via the red notice of the Interpol, hindi ho natin sila magagalaw, so to speak. Pero ang inaalam natin ngayon, Emil at saka Cathy, ay gano'ng kalalim yung kanilang mga naging ugnayan dito sa ilang mga tuwaling mga taong gobyerno, mapakasalukuyan or mapadati. Opo. Doktor, ang binabanggit sa akin ng ilan sa mga tropang nakakasama natin sa raid, ano ho, yun daw, dahil nga puspusan at masigasig yung mga operasyon ninyo laban sa Pogo, eto raw nagiging guerrilla type na. Hindi ho ba kinahirapan dito? Nagkakwarto-kwarto, nagbabahay-bahay na lang ho sila ngayon. Paano ho yun? Tama po yun. Pero alam mo, Emil, kasi kahit pa magbahay-bahay sila, sa dami na po ng Opo. mga naitanim natin na mga, anong tawag dyan? Mga naitanim ng komisyon, hindi na sila basta-basta makakatago. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, Dr. Casio. Maraming salamat po umaga sa inyo. impormasyon. Have a blessed weekend, sir. Abangan namin yung salamat. report nyo. Tagal pa yun. Hindi, sa Sabado. Tawagan ka namin sa Excited Sabado. si Emil excited. Ako, Emil, hindi ko, isa ka sa unang makakabasa, pero siyempre, hindi ikaw dapat ang unang makabasa. Salamat Have a blessed po muli. weekend. Thank you. Have a blessed Salamat weekend, po, sir. salamat po. Have a blessed weekend. Thank you. Ating po nakapanayam, Dr. Winston Casio, ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Kinikilingan, walang pinopro